Good morning. Tuloy po kayo, ma'am. Good morning din po, sir. Sige po, maupo po kayo, ma'am. Kayo po ba yung pinapunta ni Fred? Yes, sir. Ako po yung kaibigan ni Fred. Inabuti ko po na pumunta kasi alam kong kailangan ko na talaga. At malapit na lang din po sa office. Kamusta po kayo, ma'am? Inuubo po pala kayo? Medyo di po okay lately. Pabalik-balik po kasi ang ubo. Naninigarilyo po pala kayo, ma'am. Opo, matagal na rin po akong naninigarilyo. After ko po kasi mag-graduate, nag-work po ako kaagad. Kasi ako po yung breadwinner sa pamilya namin. Palagi po kasi akong stress sa work at nakakapag-relax po pag naninigarilyo. Nakakaubos po ako ng isang pack kada araw. Okay, ma'am. Based po sa nasend ni Fred ng mga records at results mo, ay matagal na palang pabalik-balik ang inyong ubo. Kaya po ni-refer kayo ni Doc for sputum exam. Mabuti pa pumunta po kayo dito sa clinic para matulungan ko po kayo. Opo, salamat po. Lumalala na kasi ang ubo ko. Mabuti at kinausap po ako ni Fred para pumunta dito. Magandang marinig yan na may mga kaibigan kang concern sa iyong kalusugan at kasama mo rin sa trabaho. Ang pag-quit sa paninigarilyo ay isa sa pwede mong gawin para masigurado na malayo ka sa mga sakit. Ang paninigarilyo ay masama sa iyong kalusugan. Pwede itong magresulta ng COPD, asthma, cancer, at marami pang ibang malulubhang karamdaman. Hindi lang din ikaw ang pwedeng magkasakit kung ikaw ay naninigarilyo. May tinatawag tayong second-hand at third-hand smoking na kung saan kahit hindi ikaw mismo ang naninigarilyo ay pwede ka pa rin makakuha ng sakit dulot ng masasamang epekto ng chemicals mula sa nigarilyo. Tama po, natatakot na rin po kasi ako sa resulta ng test sa bukol mula sa aking dibdib. 4 na beses na rin po akong pabalik-balik kay Doc. At isa pa po, takot din po akong magkasakit ng aking mga magulang. Magkasama po kasi kami sa bahay at ako rin po yung gumagastos sa tuwing sila'y nagkakasakit. Tama po pala yung sinabi sa akin sa barangay na pwedeng sanhi ng palaging pag-atake ng sakit ng aking mga magulang ay ang aking paninigarilyo. Isa na rin na pwedeng maapektuhan kapag lumala ang iyong sakit ay yung iyong trabaho, lalo na ikaw ang bumubuhay sa iyong mga pamilya. Opo, kaya nga po, ayoko pong umabsent sa office lalo na at gusto ko pong mag-promote. Ilang beses na rin po nag-advise si Doc sa akin na mag-quit na sa paninigarilyo. Nasabihan rin po ako ni Fred na kayo din pong tumulong sa kanya para mag-quit sa paninigarilyo. Ready na po ba kayo, Ma'am Helen, na mag-set ng quit day within 30 days? Pwede kitang matulungan sa iyong paggawa ng quit plan. Yes sir, ready na po ako. I think this is the best time para itigil ko na ang aking paninigarilyo. Palagay ko po next week, birthday ko po kasi. At bilang gift ko na rin po sa sarili ko ay titigil na ako sa aking paninigarilyo. Congratulations, Ma'am Helen. Magandang simula yan sa iyong pag-quit. Hindi magiging madali ang pag-quit sa paninigarilyo. Pero alam ko pong kaya mo, lalo na at may kaibigan kang sumusuporta sa desisyon mong mag-quit. Lalo na sila mismo ay naging successful din sa pag-quit. At may magagandang rason po kayo para itigil ito, lalo na para din ito sa parents mo. In preparation for your quit day, dapat mo nang i-dispose ang mga natitirang mo sigarilyo, ashtray, lighter, at iba pang gamit sa paninigarilyo. Ipaalam mo rin sa pamilya mo, mga friends, at mga kasama mo sa work para may support system ka. As part ng stress management mo, pwede kang mag-join sa mga Zumba groups sa barangay. At oo, pwede ka rin mag-enroll sa local gym. Ako mismo ang instructor doon at bibigyan din kita ng discount as a reward. At saka, dapat alam mo rin yung mga nag-trigger sa paninigarilyo mo, like places and people that can cause triggers. Especially mga friends at kasamahan mong naninigarilyo pa rin. Kasi baka mainganyo ka sa paninigarilyo pag nakita mo silang nagsusmoke. Ay pwede kang mag-message or you could visit the clinic kasi malapit lang din naman sa inyo. Or pwede ka rin pumunta sa gym after office hours if you need to talk personally regarding your concerns about quitting. Pag medyo stress ka sa work, time to find time to relax. At si Fred, alam kong pwede kanyang matulungan.
Tendency kasi pag stress ka sa work, kagaya ng nabanggit mo, ay nagre-resort ka sa into smoking to relax. The day after ng birthday mo, which is also your quit day, is your schedule for your follow-up. Then I'll message you to remind for your next follow-up schedule next month. But if you'll enroll sa gym, check din kita every workout mo. But if any time na may concerns ka like cravings or kailangan mong tulong or gusto mong pag-usapan regarding sa iyong pag-quit, ay pwede kang mag-message or you could visit the clinic kasi malapit lang din naman sa inyo. Or pwede ka rin pumunta sa gym after office hours if you need to talk personally regarding your concerns about quitting. Thank you so much, sir. Matagal ko na rin po talagang plan na mag-quit, kaso parang hindi ko po alam paano mag-start. With the information and advices that you have given me, sir, marami akong na-realize sa mga bagay na makakatulong talaga sa process ng pag-aking pag-quit. Okay, Ma'am Helen, I'm also excited to have updates regarding your journey towards healthier lifestyle. Maraming salamat po.